Kung marami mga sangkay ang naaalarma ngayon sa nangyari doon sa Nepal, nako mga sangkay, makikita nyo din po ngayon yung grabe at katakot-takot na nagaganap sa ibang mga bansa, kagaya po doon sa Amerika at doon po sa Texas nagaganap. Hello, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel at welcome po sa Sangkay Revelation, kung saan dito lamang po natin pinag-uusapan yung mga usapin patungkol po sa mga nakasulat sa Bible, mga propesiya, mga testimony, mga sangkay. At ngayon, hindi po namin kayo tinatakot mga sangkay. No? Gusto lamang namin paalalahanan ng bawat isa na seryosohin ang paglilingkod sa ating Panginoon dahil nagaganap po ang mga hula o mga propesiya na nagaganap ngayon, mga sangkay, nakasulat po yan sa Bible. Hindi po talaga nagsisinungaling ang banal na aklat. At ngayon nga po mga sangkay, marami po ang natatakot sa nangyari doon po sa Nepal at iba pang mga bansa, mga sangkay na mga trahedya o mga disaster, mga sangkay, dulot po ng mga destruction mula po sa ating kalikasan. At tayo namang mga Kristiyano, ano ba ang posisyon natin dyan? Dapat ba natin katakutan yan? Well, dapat maging aware po tayo sa nangyayari. At kung ang Biblia ang pagbabasihan po natin, hindi po dapat natin katakutan yan. Bagkus, maging paalala yan sa ating lahat na malapit nang babalik ang ating Panginoon. Kung nakikita na po natin na, ito ang nangyayari ngayon, nakasulat to sa Bible. So wala na pong dahilan pa para bumalik ka pa sa bisyo, bumalik ka pa sa kung anong una mong pagkatao bago mo nakilala si Jesus Christ, no? At kung ikaw ay wala pa sa paglilingkod sa ating Panginoon, it's time na hanapin mo ang ating Panginoon at magkaroon ng relationship sa ating Panginoong Jesus. So ngayon, may nangyari nga po doon sa Texas. Eto, mga sangkay, matindi din po ito, no? Anyway, welcome po sa mga bago pa lamang po dito. I-subscribe nyo po yung ating YouTube channel kung gusto nyo po na ganitong klase mga topic, kapupulutan po ng kaalaman at aral mula po sa Bible, no? I-subscribe nyo po, at sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, diretso po tayo mga sangkay. Ito nga po yung nagaganap. Ayon po sa balita, daan-daang mga tao sa Texas ang inilikas dahil po sa biglaang pag-explode ng wildfire. Yung mga kabundukan, mga sangkay nila doon, yung mga kagubatan nila doon, kusa na pong nasusunog sa sobrang init ng panahon. Ito, tingnan po natin. Tonight in Texas, the fast-moving Ross fire exploding in size west of Fort Worth. It's just flames. Tingnan nyo mga sangkay, mala impyerno yung datingan mga sangkay. Ganyan po kalala. So ngayon, makikita po natin na yung kalikasan po natin, tila baga nagwawala sa buong mundo ngayon. Doon sa Nepal, sa China, di ba, yung baha, yung mga pagyanig, mga sangkay, like doon sa Venezuela, Colombia, Pilipinas, mga sangkay. So talagang grabe. Parang ang kalikasan po natin ngayon nagwawala ng sobra. Already consuming more than 75 square miles. Firefighters battling extreme heat, temperatures in the triple digits. Powerful winds swirling embers. Hundreds of residents urged to evacuate. This building Grabe. Ito, building mga fully sangkay. engulfed. And here in Reno, Nevada, where the Hawk fire has damaged or destroyed more than 50 homes and structures, we're getting a first-hand look at what those flames have taken from families here. You can see some of the destruction here. This was once a two-story home. The flames just tore through it. The framing of the garage now, the only thing still standing. Grabe, no? So, ayan, mga sangkay. Baka sabihin ng iba, kasi may mga nagsasabi na anormal naman yan na nangyayari sa ating mundo. Yes, of course. Normal na nagaganap sa ating mundo, mga sangkay. Pero lahat ng yan, nakasulat sa Bible. Normal na nagkakaroon ng wildfire.
Normal na nagkakaroon ng mga flooding. Normal na nagaganap yung mga pagyanig. Pero mga sangkay, kung titingnan po natin yung level, palala po ng palala ito. Patindi ng patindi. No, na hindi na po natin alam kung ano ang magiging bukas ng ating planeta, mga sangkay. Kaya nga po yung mga scientist patuloy po ngayon na nag-aaral sa ibang mga planeta kung papaano po makakalipat yung ibang tao doon, mga sangkay. No? Pansinin po natin. 'Di ba? Sila Elon Musk gustong pumuntang Mars kasi nakikita po nila na yung mundo po natin may depekto. And in the last days, mga sangkay, mababasa po natin sa Bible ang mas marami pang distraction, especially sa araw ng tribulation. Makikita po natin yung mga natural disaster na akala po natin natural na nangyayari, mga sangkay. But, yung pala, nagbubuhos ng matinding curse yung mga anghel ng ating Panginoon laban po sa kasamaan ng tao, mga sangkay. And right now, as we can see naman, mga sangkay, mas marami po ang nasa mundo kaysa nasa church. 'Di ba? Mas marami ang nasa layaw ng mundo kaysa naglilingkod sa ating Panginoon. Isang bagay, mga sangkay, na dapat maging aware ang mga tao ngayon. Malapit na pong babalik ang ating Panginoon. 2 doors down, Scott Hayes forced to flee as the fire approached. Here we are. This is home. What's left of it. Returning to discover most of his home destroyed by the fire, along Grabe, with no? priceless memories. Mula po sa kabundukan, kagubatan, mga sangkay, na grabing pagkasunog, papunta sa mga kabahayan, sa mga komunidad. Ganyan po ang nangyayari, mga sangkay. At hindi lamang po ito sa Amerika, kahit po sa Canada, kahit po doon sa Europe, nangyayari ito ngayon, mga sangkay. His son Jeremy died of cancer at 30. His room had been preserved just as he left it until the fire consumed it. You know, trying to sift through all that stuff. Because you keep every little note, you know. Everything you had. You never got Grabe. better than it. And now it's gone. Ricardo Arate recorded these harrowing videos as he escaped the flames, I felt like I could die. losing his home of 20 years and now forced to figure out what's next. He says he didn't have insurance. Grabe, tingnan nyo naman, mga sangkay, ang nangyari. Wala na, mga sangkay. You're not getting any insurance No one's money. paying me. No one's giving me anything. People in this community reeling as officials warn fire season is far from over. Grabe, no? So, ito yung nagaganap ngayon sa iba't ibang panig ng ating mundo. Kung grabe ang nangyayari doon po sa Nepal, grabe din po ang nagaganap sa ibang mga bansa ngayon. Dulot po nitong mga wildfires dahil pa sa sobrang init ng panahon doon. Yung samantalang yung ibang mga lugar naman, mga sangkay, ibinabaha, binabagyo. So talagang nagwawala ang ating kalikasan ngayon sa ating planeta, no? At tayo, mga Kristiyano, dapat po maging paalala po ito sa ating lahat na hindi dapat nating katakutan ito, bagkus paghandaan po natin spiritually ang pagbabalik ng ating Panginoon. Dahil lahat ng ito, mga sangkay, nagaganap ayon po sa nakasulat sa Bible. Alright? Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.